what they grow achieve. So, bakit unshakable? Sa panahon po natin ngayon, napakarami ang nangyayari sa kapaligiran natin. At ang katunayan, lahat tayo, hindi naman natin may apektado tayo. Apektado tayo sa nangyayari sa paligid natin. Even yung mga bagay na plano natin, nagkakaroon talaga ng delay. So, ano yung epekto nito, Brother Roy, Pastor Roy, sa natin? Pinapakita po dito kasi is, minsan dahil na-apektuhan tayo ng nangyayari sa paligid natin, sa paligid natin, sa sitwasyon ng ating buhay. Amin naman natin nung hindi, nawawala tayo sa focus. Tama ba? Nawawala tayo sa focus. Mas nakikita natin yung situation. Mas nakikita natin yung possibility na pwede mangyari. At yung pupunta po ako ng Robinson, wala kang araw po na hindi mo nakikita yung mga tao. Talagang papanik ba yun? Sabi nga sa akin yung Edna, kailangan natin mag-ipa. Kailangan natin mag-stop ng gas. Kasi ngayon, yung gas tayo, sobrang mental yan medyo nagano talaga kami sa gas. Kasi, huwag sabi kumupunta kami ng Morong. Yung travel namin doon, every Saturday, talagang napapos na kami dati ng 500. Ngayon, almost 1,000. Sabi nga, paano kang nagawin natin? O sabi ko is, ayaw ba yung magpapahinag sa atin sa pananampalataya natin sa Panginoon? Unshakable, hindi natitinag. Mga kasingulugan, madalag, hindi basta-basta natitinag, matibay, hindi madaling masira o matibay. Hindi nag-iiba, di kaya mabagsakin o sirain. Di magagalaw, nanatiling nakapirmi, steady. Hindi masusupil, di kaya kontrolin o titigan. Di magigiba ng unos, matatag sa harap ng pagsubok. Sabi ng Romans chapter 8, verse 35 up to 39, sino ang makakapag-iwalay sa atin? Sino raw ang makakapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap ba? O kagipitan ba? O pag-uusip? O kagutuman? O kahubaran? O panganib? O tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, pinapapatay nila kami buong araw, pinatuloy kami mga bukang kakantay. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga pagtatagumpay sa pamamagitan ni anong may ibig sa atin. Ito at sapagkat nakakati ako na walang makakapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay o mga anghel o mga pamunuan ng mga makapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Hindi ang matataas na bagay o mga kalaliman o kahit anong bagay na nilikha, walang ano ang makakapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So napakaganda po ng mensahe na lagi pong pinasabi ng Apostol Pablo patungkol po sa lahat po ng mga mananampalataya. Even sa generation natin ngayon, at ang katunayan, mas worse yung generation natin ngayon kumpara sa generation nila. Kasi yung generation nila, hindi ganun ka-komplikado yung sitwasyon. Dahil kung titignan po natin, hindi ganun kalala yung krimen, hindi ganun kalala yung kagutuman na kanilang nararanasan. Pero lagi nararanasan pa rin na yung mga bagay na yun. Pero lagi po sinasabi ng Apostol Pablo, iyan ba yung mga bagay na makakapag-iwalay sa atin sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. At ang patunayan po, marami po mga mananampalataya na nagbabago po ang kanilang pananampalataya sa kanilang pagsamba at sa kanilang paglilingkod na ginagawa sa Panginoon ay sa mga alalahanin na kanilang pong naranasan sa araw-araw. Lalo na po, lalo po ngayon, kung ikaw yung may karamdaman, nung meron nga po kaming may nabubuhay po ako din isang worker namin na ginugroup namin para maging worker. Dahil nakita ko po sa kanya yung talagang desire niya na maglingkod sa Panginoon. Pero dumating po sa punto na kailang buhay, sinubok po sila. Nakabuhol po yung kanyang apo dahil po na-aksidente yung bata. 14 years old yung babae. So, binangkong yung mukha niya sa mapadera, sa poste. Nakasakay ng motor. So, dinala sa hospital, sa Morong General Hospital.
hindi na tinanggap kasi hindi na kaya. So, imagine nyo from Morong dinala sa Marikina, sa mga Rodriguez. So, ibig sabihin, lahat ng pinagdalaan sa bata para mabigyan ng kalunasan, hindi ko ibinigay ng mga hospital kasi tingin nila is hopeless na. So, nandun pa rin yung kanyang pagnanais na makakasurvive ng kanyang ako. So, 2 days na matay yung bata. Nakakalungkot kasi yung bata nakakaganda ng bata. 14 years old, pinakain naman yung motor ng tatay na nagalat ng kulay. Sa mga bata dito, kung wala kayong proper training para mag-andar ng motor, huwag ninyong pakinggan ng mga bagay na hindi kayo bihasa. So, ang ginawa niya, dahil yung bata curious, paano ba pinapandar yung motor, pinandar yung motor. Hindi ko alam, pero siguro may papabayaan na yung tatay, bakit iniwan yung susi. Pinandar yung motor. Ngayon, bilisan ako, sinatok niya yung poste. So ngayon, mga times na next yung kinadjat at lagi na sinasabi, Pastor, bakit nangyayari sa akin yung gano'n? Yung sister ko is may tubig ng bata. Ang problema kami paano namin. Yung medication na hinahanap namin, nire-raise na para matugunan yung kanyang pangailangan. And then, weeks na po, ito na naman yung dumating sa amin, yung aking ako na naman. So, ibig sabihin po nun is, marami po tayong pinagdadaanan sa buhay natin na kung saan sinusubok tayo ng ating Panginoon. Kung hanggang saan yung pananampalataya na meron tayo, na pwede natin ibigay sa Panginoon, to the point na darating tayo sa punto na binanggit ako sa Pablo, kaubaran, kabutuhan, kakatayan, ayun ba yung mga bagay na makapag-iwalay sa atin sa Panginoon. Pero sinabi doon, hindi ang mga bagay na yun ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Ang question doon kung sinasabi sa kanya, yung sinasabi sa kanya yung verse na to, hindi niya ako mag-gets dahil punong-puno siya ng mga negative sa utak niya. At kahit anong encouragement na sabihin mo sa kanya, ayaw na tanggapin dahil bakit? Kasi yung time na yung conclusion. Pero kung tayo po ay mayroong malalim na pagkilala at nakaranas sa Panginoon ng mga bagay na magpapatunay na walang bagay na makakapag-iwalay sa atin sa ating Panginoon, maging ang lahat ng binanggit ako sa Pablo, tatayo tayo sa ating pananampalataya at tatayo tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Tahimik na kayo ba? Na napapanahon po kasi yung topic natin. So, ibig sabihin po ito is nire-reverse tayo ng ating Panginoon. Kung ano yung commitment na sinabi natin sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sino po makapagsabi, makapatayo, makapagtaas ng kanyang paa? Pastor, natayo po. Pero wala tayo kumbinsido na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Paano po na? Ako, dahil ko sinasabi hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Sa simpleng bagay lamang na nakikita ko na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Number one, na routine na nagagawa po natin is yung pagkakasal. Sa pagkakasal po natin, wala akong tao na makakapagsabi na ay hindi po ko nagkakasal sa loob ng pagkakasal. Hindi po nakagawa ng kamalian sa Panginoon. So wala makakapagsabi po na siya hindi nagkakasal sa Panginoon. Pero dun sa very basic na nagagawa po natin, dun pa lang makikita po natin na tunay na hindi nababago yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit po? Kasi kung tayo po ay hindi mahal ng ating Panginoon, mapatawarin pa tayo ng Diyos. Personally, sa dami na nagawa ko kasalanan sa Panginoon para hindi na ako karapat ng pagpatawarin. Pero ngayon ito is yung pag-ibig ng Diyos. Nakakalungkot po kasi hindi po lahat ng tao na-recognize na yung pag-ibig ng Panginoon. At isang bagay na hindi magpapahiwalay sa iyo, ano ba yung pagsubok na darating sa buhay ng isang tao o ng isang mananampalataya? Kung i-evaluate mo lang sa sarili mo, yung pag-ibig ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa akin, ayun nga, napaka-simple, hindi niya ang Panginoon nangyari. Hindi nag-iiba ang pagmamahal ng Diyos sa atin kahit nagkakamali tayo. Ang totoo naman. At talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Maraming weakness, maraming struggle, maraming obstacle, pero nagbago ang Diyos. Diba ito? Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Dumaan ba sa problema? Mahal pa rin tayo ng Diyos. Sinasabi sa Roma chapter 8 verse 38 and 39,
hindi kamatayan o buhay o anumang bagay sa mundo ang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, talagang seryoso ang Panginoon na mahalin ng tao sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sa kabila ng kanyang pagkukulang, hindi nababago yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun yung pananaw ng Panginoon sa bawat tao na tinawag niya, sa bawat lingkod na kanyang pinili upang mahayag ang pangalan ng ating Panginoon. Pero minsan sa buhay po natin, hindi po natin nararanasan yung ganung bagay. At dumating sa punto, kapag dumarating ang matinding pagsubok sa buhay po natin, napakadali para sa tao na mag-decide. Napakadali sa tao na madaling sumuko. Napakadali sa tao na mag-frustrate, ma-disappoint doon sa bagay na kanyang pinagdadaanan. Pero kung i-analyze yung mabuti, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kanya. Na kung saan kung kanya pong makikita, walang bagay na pwede maging ngayon para paano nga ba ako iiwalay? Naranasan ko na yung kabutihan ng Diyos. Naranasan ko na yung kagalingan ng Diyos. At ako, personally, 1,000%, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng sabihin ko ilang percent, sabihin ko millions of percent, nasabihin ko, naging tapat at mabuti ang Diyos sa buhay. Amen? Amen. Kaya hindi ko pwedeng iniwalay sa Panginoon. Pero pag bigyan shade na tayo. Kung nakakinasabi natin is, ba't kaya nangyayari sa akin ito? Nalilingkod naman ako sa Diyos. Ba't kaya na pinapalala sa akin ng Panginoon bagay? Kasi mahal ka ng Panginoon. Kahit? Kasi gusto ka naman magamit effectively. Mas marami pa siyang gagawin sa iyo. Mas marami pa siyang talent na ibigay sa iyo. At sa proseso na ginagawa ng Diyos sa iyo, doon mo ma-realize sa sarili mo na ito pala yung ginagawa ng Diyos sa akin. Ito pala yung mga bagay ng weakness na gusto ko isipin mo. Kung dati, madali ako suspicious yung mind ko. Kung nakakita ko, baka sila na. Baka kinukukwentuhan na ako yan. Hindi po nawawala po yan. Pero kapag tayo, nakita natin yung mga bagay na yun, nakita po natin mga bagay na dapat pag-ibig sa akin. Awit chapter 136 verse 1, puri sinabi sa kanyang kabutihan, pag-ibig ay tunay laging tapat. Napakabuti ng Panginoon ito. Kung bibigyan natin ng rate ng Panginoon, over the top. Wala tayong masasabi sa Panginoon. Pero ang question, kung tayo i-rate ng Panginoon, ilang percent yung bibigyan natin sa Diyos? Ako, 0. 0 po. Kasi nabubuhay lang ako sa grasya ng Panginoon. Hindi ako pwede magmalaki. Nabubuhay lang ako sa grasya ng Panginoon. Pero kung tayo po ay i-rate natin ng Panginoon, over the top. Pero kapag po tayo ay i-rate ng Panginoon, ano kaya yung i-rate natin sa sarili natin? Pero still, pinabayaan pa tayo. Ginutot pa tayo ng Panginoon. Hinayaan ko ng Panginoon na madala tayo sa sitwasyon. Kahit kailan hindi nagkulang ang ating Panginoon Jesus. Ngayon, dahil hindi nagkukulang ang ating Panginoon, ano yung dapat natin ibigay sa Diyos? Ang tamang pagpupuli at pagsamba sa ating Panginoon Jesus. Yung ating i-honor ng Panginoon. I-worship natin ang ating Panginoon. Malakay, chapter 3, verse 6. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa akin. Ang panahon na yun, gusto nang lipunin ng Diyos sa lahat ng tao. Panahon ni Noah, panahon na sa Sodoma at Gomorrah, panahon na ang mga Israelis ang maangal sa Panginoon. Kita natin kung paano, maraming nabasa natin, na kwento na preach na kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa mga Israelita ng panahon nila. Naglalakad sila sa gabi, mayroong liwanag na nag-iilaw. Imagine mo yun, unusual yun eh. Nagtatrabe ka ng 40 years na hindi namulungan ang damit mo. Pag sinabi mo kailangan mo ng pagkain, mapaksa sa iyo pagkain. Bakit? Dahil ang
Tayo po na nakasaksi at nakaranas ng pangako ng ating Panginoon. Isang bagay po yung laging sinasabi ng ating Panginoon. Bigay natin yung the best na paglilingkod sa ating Panginoon. Kung saan tayo dinala ng Panginoon, pagyamanin natin. Tinawag ng Panginoon, like ko na sinasabi ko lang, tinawag ng Panginoon, Asher, pagyamanin pagiging Asher. Kung tinawag ng Panginoon, maglinis, pagyamanin, maglinis. Tinawag ng Panginoon sa lahat ng bagay, pagyamanin natin. Hindi natin ginagawa yung bagay na yun dahil bilang obligasyon sa Panginoon na dapat ko lang ibigay sa Panginoon ko. Binibigay ko lahat ng bagay ko dahil mahal ko ang Panginoon. Dahil naranasan ko kung paano ako iningatan at kung paano ko naranasan yung pangako ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, short lang po yung topic na ito. Hanggang 3 points lang po. Number 2, walang makakapag-iwalay sa atin. Ano po kayo makakapag-iwalay sa atin sa Panginoon? Marami. Sabi na, marami makakapag-iwalay sa atin sa Panginoon. Kasi po tayo very confused at tayo po ay medyo maraming pinagdalanas ng problema. Madali po yung bagay na makapag-iwalay sa atin sa ating Panginoon. For example, number 1 na nakapag-iwalay sa atin sa ating Panginoon, yung attitude natin. Kapag po tayo may problema, ano po ba yung attitude natin? Ano ba tayo nagpo-praise sa Panginoon? Lalo ba natin i-encourage ang ating sarili, lalo ba natin malapit sa Panginoon? O sometimes nagpapahinga tayo. Pero sabi ng Panginoon, ako yung lilim. Sabi nga sa kanta eh, sa'yo yung lilim. Kung tawag ka na sa sobrang init, burn out ka na. Struggle ka na. Punta ka doon sa lilim. Sino yung lilim? Punta ka sa puno ng mangga. Sa ganun tayo, kung naglalakad tayo. O pagod na tayo, naghanap tayo ng lugar na kung saan makakomfort tayo. Naghanap tayo ng lugar na kung saan marirefresh tayo. Mararanasan natin yung panibagong lakas. Naghanap tayo ng mga bagay na natin magbibigay ng kasiyahan sa atin. Normal na yan. Literal din naman yan. Kung tayo sa puno ng gano'n ng puno mga kapag nandun tayo, naranasan natin yung simoy ng hangin. Yung labig ng puno ng mga na ibinibigay. Nare-recharge tayo. Ewan dito pag po tayo ng struggle na hinapan po tayo. Ano po ba yung hinapan mo? Hinahanap po ba natin ang Panginoon? Nagiging mo ba ako kahit nahihirapan ako? Pagkala mo ba ako ng magiging problema? Para gagawin kong maging mag-ibay sa aking pananampalataya. Kung sa Lord, hindi na makaya. Damdadag na ako, lupok na ako. Pero ang sabi ng Panginoon natin yung ligid, hanggang walang makakapag-iwalay sa atin kay Kristo. Nakakalugod po sa mga mananampalataya. Ang dami po yung mga kaibigan ko, mga mananampalataya, mga pinsan ko na nalilikod sa Panginoon. Iba na yung buhay nila, iba na yung kanilang ginagawa sa buhay. Nakakalugod po dahil totally wala na po sila sa sirkulasyon ng kanilang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sabi mo walang makakapag-iwalay ang isang taong pinili mo sa pag-ibig. Pero bakit mga tao? Kasi ang question po doon is, paano natin pinapahalaga natin kung ginagawa natin sa ating Panginoon Jesus. Pinapakita dito na secure tayo kay Kristo. Secure ba tayo sa Panginoon? Ba? Secure tayo. Kahit anong mangyari. Kahit magkagulo, kahit makubusan tayo ng is. Nakakalungkot kasi sabi niya, wala raw yung mga balita ngayon. Isa mo, magbibigay sila yung buffer natin na langis hanggang April na lang daw. Tapos biglang magbibigay sila ng panibagong update na nangyayari para kamayin ng tao. Ibig sabihin, wala ka talaga tayong maaasahan sa bagay na naririnig natin sa kapaligiran natin. Sa nakikita natin yung sitwasyon, wala talaga tayong maaasahan. Pero kung ating itatungon ang ating paningin sa ating Panginoon, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher. Walang bagay kang makaalalahan sa iyong mararanasan sa iyong buhay. Pinapakita dito na kapag pinagkatiwalaan natin ang ating Panginoon doon sa mga sitwasyon na ating hinaharap sa araw-araw na ating buhay, sa oras-oras na ating nararanasan, secure ka. Kahit may kahirapan,
persecution, o problema, hindi tayo iiwan ni Kristo. Diba? Ganun natin. Ganun yung ating pananaw kapag tayo dumaranas sa magiging pagsubok. Lord, you will never leave me and not forsake me. Saan kapag tayo ng Bible verse para sabihin sa Panginoon, Lord, pangako mo yan. Sinabi mo yan na tinatayuan namin dahil lang namin tutuparin mo yung sinabi mo na hindi mo kami iwan at hindi mo kami pangabayan. Pero magiging magkakaroon lamang ng kapangyarihan yung bagay na yun kung pagkakatiwalaan mo na kaya mong i-overcome yung sitwasyon mo na pinaharap mo ngayon na hindi magbabago ang iyong pananaw, hindi magbabago ang iyong relasyon, hindi magbabago ang iyong pananampalataya na ginagawa mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. At hindi lang nagbabago, kaya lang nagkakaroon ng pagbabago kung bakit hindi natin nararanasan yung gano'n kasi iniiwan natin yung ating faith sa Diyos. Madali tayong sumuko, madali tayong bumigay, madali tayong mag-discourage. Pero kung titignan po natin, napakarami po natin pwede pang hawakan. May ilang ba ang promise ng Bible? Sabi lang, 36,000 promises. Meron daw ang Bible. 36,000. So 36,000 na yun. Ano yung inuhugod natin? Romans chapter 8 verse 25, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paguluhan kaya, pag-ibigan, pag-uusin, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatay. Lahat na yan. Mahirap yan. Di isang araw dyan, mahirap pa tayo, di ba? Number 1, pagkagutom. Ang tao kapag gutom, nag-iba ang bahay. Sabi nga nila is walang tutong sa taong gutom. Diba? Alala ko nga nung kami nag-mission. First time kung ginawa yun. Lumulo ng tuyo, walang tako. Sobrang gutom. Meron kang gagawin na bagay na hindi mo magagawa sa sobrang gutom. Kahirapan. So, paghihirap. Yung tao nagnanakaw, tao gumagawa ng masama, sobrang kahirapan. Ang aning, at ang pinaka-voice ng pamatayan. Pero lahat ng bagay na yan, tingnan ba yung magiging dahilan para makahiwalay tayo sa mga ito? Hindi sinabi pambayad ng kuryente. Hindi sinabi dyan na relasyon, problema sa relasyon, problema sa kalusugan. So, ibig sabihin, hindi mo kasama lahat yan. Pero yung mga sinabi ka na yun yung pinaka-basics. Basic na naranasan natin. Na nagpapabago ka agad ng ating pananaw at ating attitude sa harapan ng Panginoon. Pero kung tayo po, sabi doon, isang mananampalataya na mayroong malalim na pagkilala sa Panginoon, tatawanan niya yung problema na natin. Sino mo ba masaya dito kapag may problema? Wala? Sino nagmumukha kapag may problema? Sino kaya rito yung may problema ay masaya pa rin? O minsan hindi na makatulog. Nagkatake na ng sleeping tablet para makatulog. Stress na. Parang lahat. Wala. Sabi doon is, walang makakapagulong sa atin. So, nire-request ko tayo ng ating mga. Dahil minsan sa paglipas ng mga panahon, nalilingon na natin yung mga ito. Sinasabi ng mga. Actually, ang Bible at ang preaching, paulit-ulit lang po yan. Cycle lang. Sinacycle lang tayo ng Panginoon. Hindi wala naman magbabago eh. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Sa ibang teaching, sa ibang level, may kayo nag-aaral. Mula version mo hanggang project, iba-iba ng topic, iba-iba ng pag-aaral na ginagawa. At habang papunta doon sa pinaka-final grade mo, pahirap yung mga sabi at yung teaching na na-absorb ng utak mo. Pero sa salita ng Panginoon,
kung ano po natin, kung titignan po natin, very basics lang naman talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang yung teaching ng Panginoon. Papalakasin ka, i-encourage ka, ipaparimay sa'yo yung assurance of salvation, sasabihin sa'yo kung ano yung puso ng Diyos, kung ano yung vision ng Panginoon, kung ano yung plano ng Diyos, salvation, ano yung plano ng Diyos sa'yo, ba't ka tinawag, ba't ka pinili, ano yung gusto ng Panginoon, bakit ka maglilingkod sa Panginoon. Ulit-ulit lang yan. Wala nang babago doon. Pero nakakalungkot, minsan, yung mga tao talaga naghahangad sila ng mga katuruan na mas malalim, naghahangad sila ng mas panibagong experience na makakatulong sa kanilang buhay para maging successful, maging matagumpay sa buhay, umunlad ang buhay nila. At katunayan, kapag hindi pa sila kompleto sa kanilang sweldo, mag-aaral pa sila para lumaki yung sweldo nila kasi may mga goals sila na gustong gawin sa buhay nila na kung saan magagamit nila sa pang-araw-araw ng kanilang pamumuhay. Pero nakakalimutan nila yung main reason kung bakit po natin nasumpungan at naranasan ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po masama mag-aaral, hindi masama maghangad ng mga bagay na ito kung ito po'y kailangan natin. Ang sabi po ng Panginoon is, kung anong natin makakabuti para sa sarili natin at hindi makapekto yung ating relasyon sa Panginoon, hindi po ilalayo ng Diyos sa atin yan. Pero kung yun po ay magiging dahilan para hindi natin nasumpungan, hindi natin ma-enjoy yung ating pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Jesus, ayun po yung mga bagay na magpapahirap po sa ating paglaro sa Diyos. Ayun po yung mga struggle, bakit hindi tayo sarili maka-move forward. Dahil hindi natin naiinit. Anong course? Tapos ang course sa isang trabaho. Kung hindi mo alam ng pinaplayan, kung nangamay lang ay nurse sa isang hospital at ikaw ay engineer, mag-apply ka ba ng nurse sa hospital? Hindi. Dahil kahit anong talino mo, hindi ka magiging saksi sa bagay na yun. Kasi hindi yung pinagdaan. Hindi yung talent, hindi yung binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya nakakalungkot po na napakarami po ngayon na mga mahal ng panagayan na medyo naglulupot po sila sa mga. Madali po sila kasi. Marami po nakakausap ng customer nasa Montalban po. Isa rin sa struggle ng mga member doon. Nakakanasan sa kasi lagi sila nagte-testimony, nagigiyakan sila, nagte-testimony sila, yung pinagdaanan nila, paano na-overcome, yung mga panahon na sila yung lumangan. Pero kaya napaka-basic lang talaga ng sagot sa mga sinasabi nila. Yung kanilang relasyon na ginagawa sa Panginoon. Kasi focus na sila sa mga nakikita nila. At hindi na talaga nagagawa yung plano ng Diyos na nilang papapos sa kanila. Binigay ko sila, 1 chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan man hindi sila makakama at hindi sila maago sa aking buhay. Napakasarap ng lamig yung pag-ibig ko. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. We are not deserved sa kanyang bagay. Pero nakikita ko yung talagang kung mahal ng Panginoon yung tao, kung lahat tayo mahal ng Panginoon. Pero minsan nalulungkot ako, masasaktan ako kapag nakakita ako ng mga tao na hindi talaga nila na-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila. So walang bagay talaga na pinagigil ng Panginoon sa bawat tao. Walang bagay na hindi binigay ng Diyos sa bawat anak niya. Walang bagay na hindi pinagdamot ng Diyos. Sa mga pumigla na palatay sa kanya yung mga bagay na hindi nila. Pero kadalasan kaya, bakit yung mga tao na hindi nila talaga ma-appreciate yung pagkatiyan ng atin? Ibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. May promise na doon, kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila maagaw sa akin. Protection ng Diyos. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, pero yung protection ng Diyos. Kahit na minsan sablay tayo sa desisyon natin, minsan hindi
yung Diyos yung pinapriority natin. Pero minsan hindi natin naranasan yung yung pagdadrive ko lang, pag pumunta kami ng mall, pag nakikita ko yung mga aksidente, Lord, ang pambuti mo talaga. Sabi ko yung protection mo talaga sa iyong mga anak. Yung mga makikita mo, yung mga bangga-bangga, may kaunta kami, 3 bangga sasakyan. Apat na sasakyan na yung layo namin, sa may sisa. So, ibig sabihin talaga yung pag-iingat ng Panginoon sa kanyang mga anak, talagang pinapahan siya. Pinapakita niya na ang Diyos ay seryoso, mahal sa tao. At talagang iniingatan ng Panginoon, kanyang mga anak yung kumikilala sa Kanya. Ito ba ang datos? Security leads to boldness. Kapag alam mong secure ka sa pag-ibig ng Diyos, nagiging matapang ka sa buhay at sa pananampalataya. Pag po tayo ay secure, ano ba yung dapat natin gawin? Diba? Pag alam po natin na tinatawag tayo ng Panginoon, kapag po tayo ay ang glory ng Panginoon, yung presence ng Panginoon nasa sa atin, yung wisdom ng Panginoon nasa sa atin, ano yung ginawa natin? O kung naranasan ko po yan nung mga time na kami po ay inasay kami sa church na yun, pumunta kami ng Bicol, at ang training po namin mula Irigato, Naga, kailangan namin tumayo sa unahan ng jeep at mag-preach ng gospel. At ang mga panahon na yun, yung mga nag-preach doon, ayaw pa tayo kasi nangihinga. Sabi namin, tatayo pa lang kami, sabi namin, pinagpabawal na yun mag-preach ito kasi may nangihingi. Sabi namin sa kumpulan, hindi po kami nangihingi, mag-preach lang po kami ng gospel. Galing pa po kami Manila. Sabi, sige, mag-preach kayo. Walang tayo na yun. Sabi ng kasama ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-preach. Ang layo, wala na ka, o hindi ka, mag-preach ka. Ano sasabihin mo? Anong sasabihin mo sa mga tao? At napakailang na yung on the spot, napatayin ka. Pero kapag alam mo, secure ka, at alam mo yung glory ng Panginoon, at alam mo yung presence ng Panginoon, at yung wisdom ng Panginoon, ay nasa sayo, na magiging gabay ng Panginoon, para i-proclaim yung goodness at salvation na gusto mong ihayag ng Panginoon sa bawat tao na nakakarinig ng kanyang salita. Nandun yung tapang. Diba? Tapang ka. Kaya mong, kahit sino pwede mong sagutin. Matapang ka sa buhay at sa pananampalataya. At alam mong gagawin mo. Ako, dahil mo sinasabi yung ano ko, basta alam mong tama yung gagawin mo at para sa mga sabi mo, naiiyak ako ng ano ko sa kanya. Kamiya. Kasi sinasabi mo ay hindi naman para sa sarili mo. Kasi sabihin mo at bibigkasin ang bibig mo, ikaw po rin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Kaya maging matapang tayo. Dahil yung mga anak ng Diyos ay matatapang. Amen? Matatapang ba? Kapag sinabi na, kailangan sa susunod na face-to-face natin, lahat tayo dito sa Sunday group, dito tayo. Kita natin tayo matapang. Kahit ang natitina, ba? Alam mo, kung karap mo yan, believer, walang pagkilala sa Panginoon, dapat iba yung level mo, ibang level yung pinapakita mo. Ano yung break ka, ano yung confident ka, kasi kinakatawan ka ng Diyos. At bilang ambassador ng Panginoon, dapat, ano ka? Hindi yung nakatanungin ako, wala ko malis ka ba? Diba? Isa po ay po isang kasing namin natin, kaya merong spade ng mukha niya yan. Napapayaan ka. Hindi mo masasabi. Pero, security leads to boldness. At alam natin secure tayo ang pag-ibig ng Diyos. Masasabi ng Panginoon, always, walang moment, walang times na iwanan tayo ng Panginoon. Araw-araw, oras-oras, minuto. Wala nang ginagawa ang Diyos, kundi bantayan tayo, kundi ingatan tayo, kundi ipilit tayo kung sa kanyang mga angels. Ingatan mo yan. Anak ko yan. Servant ko yan. Lingkod ko yan.
Dahil sa tao niya, nakikilala ako ng lahat ng tao. At yung protection, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero nagkakaroon ng problema, minsan tayo mismo sa sarili natin, hindi natin gagawin ko na yung bagay na. Kaya nga yan, napakasarap na pag nangihina ka, kakabigin ka ng kaibigan mo, mabibigay sa iyo ng encourage mo. Ano yan? Tumidibay tayo, nalilibak din natin ating desire. Nakakaroon tayo ng lakas ito. Kaya mo naman. Kasi ginagawa din tayo ng Panginoon. Kaya na maging matibay naman para tayo. Kaya mong umarap sa lahat ng challenge. Kaya mong harapin ang mundo. Kasi akin ka. Kasi ito. Kasi mahal ka. Kasi pinili ka. Kasi naiiba ka. Sa lahat ng tao naiiba ka. Dahil yung pag-ibig ko ay nasa sa iyo. Living victorious, not fearful. Dahil secure tayo kay Kristo, hindi tayo dapat mamuhay sa tao. Sa halip, dapat tayo mamuhay na victorious. Unang 1 chapter 4 verse 4, munting mga anak, kayo ay mula sa Diyos, at sila ay mapapagtanong pa ninyo sapagkat higit silang dakila na nasa inyo kaysa sa nasa kanila. Nasa sanlibutan. Conclusion, wala akong makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Kaya mamuhay ng iyong matatag at wala. Mga kapatid, nasa base na tayo ng yung sinasabi ng Bible na daranas ang mundo na napakahirap na sitwasyon. Sabi ng Matthew chapter 24, daranas ang mundo ng isang bagay na napakahirap na hindi pa naranasan na simula ng Mikael ang sanlibutan. Sabi ng Matthew chapter 24, nandun na tayo, maharap na tayo sa ito. Pero ang tanong doon is, ano yung may tugod natin kapag tayo po ay marap sa ito. Number one po is, wala tayong pwedeng sandalan at panghawakan kundi yung ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Maharap na po tayo sa ganang klaseng pangyayari po ng ating pananampalataya. At sinabi doon, kung nanatiling ka hanggang sa wakas, siya maliligtas. So we pray na lahat po ng anak ng Diyos ay maging malaman. Sabi doon, even yung mga pinilit, itatalit pa sa kanyang pananampalataya. Huwag naman pusan. Huwag naman sana, huwag naman lubin ang Panginoon ng Panginoon. At tayo, ang binigod sa Panginoon na nakakilala pa, na alam yung back-to-back ng Bible, alam yung pagbutingan ng Diyos. Lahat ng experience natin ay darating sa punto ng ating buhay sa sobrang hirap na ating pagraranasan, itatalikod tayo sa ating pananampalataya. At naisip ko po yan, naiiyak ako sa Panginoon. Pero huwag pa yung tulog na mayayari ko. Pero it's written, even yung mga chosen people ay nakalikod sa aking pananampalataya. Kaya sa sobrang hirap na kailangan mararanasan sa inaharap. Kaya mga kapatid, dahil po tayong maglingkod sa Panginoon, may pag-ibig. Dahil po tayong tiwala sa Panginoon. Kaya walang ibang magbibigay po sa atin ng pag-asa at kalakasan. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating kaalaman, hindi ang ating lakas, kundi ang salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Nasamahin po ako sa talagaan. Panginoon, salamat po Panginoon sa mensahe na iyo pong binigay po sa amin. Lord, maraming bagay na lumayinig sa atin. Maraming bagay, Panginoon, na nabibigay po sa amin ng takot. Sa amin ginagawang paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang aming pundasyon, Panginoon. Ikaw ang pumigil at kumakaw po sa amin. Hindi kami naglilingkod para sa tao, naglilingkod kami para po sa iyo, Panginoon. Lord, narito kami, papakamubag, nalalapit po sa iyo, hingi, ang lakas na mumula po sa iyo. Panginoon, ang tanging panalangin namin, pagtagumpay ko, Panginoon. Lord, kung mo kami pagsawaan,
ikaw, Lord. Alam namin, Lord, hindi kami perfecto na lingkod mo, Panginoon. Pero huwag mo pong hayaan, Lord, na i-abuse namin yung grace na pinaparanas mo sa amin. Nawa, Lord, na samantalahin namin mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay gagamitin mo at tinawag mo pa ako. Nangin namin, Lord, mawala yung ningning namin, yung ilong namin bilang ilong na sa iyo, Panginoon. Kung yung pag-aalag, Lord, yung aming pag-ibig sa iyo, relasyon sa iyo. Maraming magtatangka, Panginoon, ang isirain sa iyong paningin. Maraming tao na magtatangka na kami ay bigyan ng strato. Maraming tao magtatangka na kami ay lutuin. Maraming tao ngayon magtanais na kami alisin sa iyong paningin, Panginoon. Kaya, Lord, ay dalangin namin, huwag mo kami pagsawakan. Tuloy na bigyan mo kami ng grasya sa mataling namin pagkakataon. Pag-ibig mo, lagi mo pinakaroon sa Kristo. Maraming po salamat. Patuloy ka namin yung puri at pinakila. Ito po ang aming panalangin sa Lord sa pangalan ng Panginoon Jesus.